What's up guys, it's me Rich, and today isi-set up natin tong nabili kong chocolate wireless MIDI controller para sa aking MG30, yung Nox MG30 na nabili natin. So guys, di ko pala alam kung paano to ipopronounce. Imvave, basta yun. So bumili tayo ng ganito guys para di tayo mahirapan gumamit ng mga patches natin. So ayun, kasi kinakailangan kong 4 na switches eh. So yung sa Nox natin, 2 lang yung magagamit natin, tas pahirapan pa kasi kailangan mong i-press ng makailang beses para lumipat sa mga patches mo. So ayun, 4 yung kailangan natin, lalo na sa banda ko na Wesen. So ayun, bumili ako nito. So check natin to guys, i-set up natin to kung paano to gamitin. Tapos ito rin, yung Imvave pa din, MIDI system adapter. So, kailangan natin to guys, ito. Nabili ko to sa Shopee for 500 plus ata yun. So, ito yun. Tapos, ito for 1,000 plus, itong chocolate wireless MIDI controller. So, ayan na, siset up natin to guys. Guys, ito na nga pala yung pedal board ko, tapos ito yung MG30, tapos ito yung chocolate MIDI controller. So ito inilagay ko na, hindi ko na pinakita sa video guys. So ito, nilagay ko na siya. So yung MIDI adapter guys, ito yun, sinaksa ko na dito yung may USB-C to Type-C cable. Tapos ito guys, ipapakita ko sa inyo. Ito yung nasa loob ng pedal board ko. Ito yung USB-C guys. So makikita natin to dito. Tapos may extension ako dito kasi kailangan mo tong isaksak sa isang adapter. Ito yun. So ayan, kita nyo 'di ba? From Imvave. So from dito papunta dito, tapos ito na yun. Ito na to guys. So ayun, bumili ako ng adapter, sinaksa ko dito. So ayun, dapat naka-on na siya, nagbo-blue yan, nagbi-blink na blue. Tapos guys, ito yung set up na natin to. So naka-on yan palagi. Guys, isi-set up na natin tong MIDI system adapter papunta dito sa chocolate Imvave MIDI controller. So, ang gagawin natin is kukunin mo yung phone mo, tapos download ka ng Cube Suite. Ito, sa akin na-download ko na to kanina. So, pag na-download mo na guys, open mo yan. Kasi ito, lalabas ito. Ito yung home niya guys. So, pag hindi mo to nakita, itong MIDI port B, click mo lang tong scanner by devices. So lalabas to dapat. So pag lumabas to, ito click mo ulit. So ayun, lalabas na yung, guys, piliin nyo yung host only mode. So ito na, okay na to guys. Tapos so nakakonect na to sa MIDI system adapter. So ito guys, balik mo sa home. Ayan. Tapos i-on na natin tong MIDI switch controller. Ayan, naka-blue na siya. So kita natin, 'di ba? So ito na, ikita mo tong 1A, 'di ba, sa screen. Itong MIDI controller natin guys, kaya mag-handle ng 32 patches. So ito 1A, 4 to sa 1 pa lang. So 4 to, A, B, C, D. So pag ipo-push natin itong dalawang switch na to, magta-transfer to sa 2. Ayan, 2. 2A, 2B, 2C, 2D. So hanggang 8 to guys. Oh, ayan, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
So 8 times 4 equals 32. So kaya niya mag-handle ng 32 patches. Pero sa 1, halimbawa 1, ito ang paraan ko nito, halimbawa sa banda ko sa Western, so may 4 akong patch na gagamitin para ibang ko dito sa sa 1. So pwedeng clean, drive, delay, flanger, anything na gagamitin mo guys sa isang sequence. Guys, na-connect na natin yung MIDI system adapter sa ating app na Cube Suite. Tapos ayun, na-connect na natin siya. Pagkatapos nun, i-open natin yung MIDI controller switch para naman i-connect ulit natin sa Cube Suite. So, ito guys. Ang susunod guys is ito-turn on natin tong MIDI controller na Embave, yung chocolate Embave. So, ito na, naka-on na siya. Tapos, i-prepare natin siya sa Cube Suite na app. Ito yun guys. So, click ko ulit ito. Tapos lalabas itong foot control. So pag lumabas na to guys, click nyo lang ito. Tapos ayan, piliin nyo yung program change A. So ito yun guys ha. Program change A, pag i-click ko tong B, mag-iiba to, di ba? Nagiging 0. So pag ibabalik ko sa A, ayan, bumabalik siya. So ito na guys. So ang gagawin natin guys, kasi na ano na siya, na-connect na siya, na-pair na siya guys. So ang gagawin natin, ito turn off natin tong controller. So ito guys, tingnan nyo. So pagkatapos i-turn off guys, so i-close nitong app na to. So i-close natin. Tapos huwag niyong kalimutan guys ha, na i-turn off the Bluetooth. Kasi pag naka-on pa rin yung Bluetooth, possible magko-connect pa din siya sa device. So ito na guys, na-turn off ko na. Tapos ang susunod natin gawin is i-open natin yung MG30. So guys, huwag nyo munang i-open tong MIDI controller, uunahin natin tong MG30. Ito na guys, try natin. So ayan, nag-load na siya. Guys, naka-on na itong MG30 natin. So ang susunod is i-on din natin yung turn on the MIDI controller. So ito guys, open na natin. So, i-try natin guys no kung nagko-connect ba yung MG30 natin tsaka itong MIDI controller natin. So, ayan, naka 1A yan guys. So, pag i-click ko to sa B, ayan, lumilipat na siya. So, ayan guys no, lumilipat siya. So, 1C, ayan, lumilipat pa rin. Tapos, 1D. So, 1A, 1B, 1C, 1D. So, ayan guys. So, ito transfer natin sa 2, So, pag 2D, 2A muna. Ayan, nagta-transfer din. So, ayan guys, no? Ang dali lang, no? So, ayan guys. Good to go ka na guys. Magagamit mo na to for gigs. At ayun guys, no, na-set up na natin yung MIDI controller natin papuntang MG30 at magagamit na natin sa upcoming gig natin guys. So ayun lang, madali lang. Download mo lang yung Cube Suite, tapos i-open mo yon, tapos click mo yung scan mo muna, tapos click mo yung MIDI wireless adapter kasi lalabas yon. Tapos pag na-click mo na, open mo yung MIDI controller, tapos scan devices again, tapos click mo yung controller. Tapos pag na-open mo yung controller guys, click mo yung program change A. Tapos ayun, i-off mo ulit, turn off mo yung Bluetooth, tapos patayin mo lahat. Tapos open mo ulit yung MG30. Tapos ayun na, open mo yung MIDI controller, tapos good to go ka na guys. So
Pag na-enjoy mo tong video na to guys, don't forget to subscribe, like, share nito para naman sa iba guys at sana makatulong tong video na to. Yeah. See ya.